Ang San Miguel Beer ngayon ay nagdedesisyon pa rin kung anong gagawin dito kay Brandon Brown at dahil ang susunod nilang kalaban ay Blackwater Bossing, may posibilidad na manalo nga sila ng dalawang sunod. Pero bukod dito sa kanilang import, ang isang tinitignan ngayon ng maraming fans ng San Miguel Beer ay itong si Mawala Tautua na parang nawawala na ng papel para sa San Miguel Beer. Itong tatlong games ng San Miguel Beer so far ay napakababa ng score ni Tautua. 2 points, 3 points, 2 points, puro ganun lang at halos wala na siyang playing time. Nakikita rin natin na yung mga minuto at yung mga passes, yung pag-touch ng bola na dating napupunta dito kay Motau Tua ay naibibigay na ngayon dito kay Vic Manuel. Dahil sa San Miguel Beer ay halos pareho na sila ng laro. Dati kasi kapag si Junmar Fajardo ang lumalabas at si Tautua ang pumasok, ang nagpo-post up ay itong si Tautua. Pero ngayon ang nangyayari ay itong si Vic Manuel na ang nagiging post player ng San Miguel Beer at ito si Mawala Tautua ay nagiging parang pang-reliever na lang ng import at halos wala ng minuto na nagagamit. Ang tanong ngayon ay kung magtatagal pa kaya ito si Tautua sa San Miguel Beer. Kung inyong magugunita, yan ang naging problema dito kay Christian Standhardigan nung nasa SMB dati dahil hindi na siya nakontento doon sa kanyang playing time at eventually ang San Miguel Beer ay tinrade na siya. Sa ngayon, ang iniisip nga ng karamihan ay baka itong si Mawala Tautua ay eventually ay matrade din ng San Miguel Beer dahil parang hindi na alam ni Coach Leo Austria kung paano ito gagamitin. Siyempre may posibilidad dyan na pagdating ng All-Filipino ay mas maraming minuto itong si Mawala Tautua. Pero siyempre kung ikaw naman ay isang player na katulad ni Tautua, hindi ka siyempre matutuwa kung ang playing time mo ay makukuha mo lang sa All-Filipino dahil ang dalawang conferences sa PBA ay merong import. Kaya kinakailangan siguro ayusin ng San Miguel Beer yung kanilang rotation o mag-decide na napalitan si Tautua ng isa pang big man para naman makakuha sila ng player na aakma doon sa rotation ni Coach Leo Austria. Bukod doon sa panalo ng Barangay Ginebra laban sa Alaska Aces, isa pang good news ngayon sa Gene Kings ay itong si Aljon Mariano ay mukhang mapapaaga ang balik. Sinabi ni Coach Tim Cone sa isang panayam na itong si Mariano ay mukhang nakare-recover na doon sa kanyang injury at inaasahan nila na ito ay sasama na doon sa mga practice drills ng Gene Kings. Ibig sabihin, may tsansa na ngayong komperensya na ito ay makapaglaro si Mariano. Noong una kasi mukhang medyo malabo yan, pero ngayon mukhang okay na raw at napabilis ang kanyang recovery. Siyempre, good news yan sa Barangay Ginebra dahil nga itong si Jared Dillinger ay hindi na makapaglalaro ngayong conference at itong si Jody Vance ay nagre-recover pa rin doon sa kanyang mga injuries. Sinabi rin ni Coach Tim Cone na activated na ito si Mark Agiwa at anytime ay pwede na rin itong maglaro para sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, ang isa pang sinabi ni Coach Tim na nagustuhan niya dito sa Gene Kings ay maganda ang nagiging chemistry ni Christian Standhardinger at Justin Brownlee. Medyo nakagugulat nga ito dahil halos wala pang practice itong si Brownlee dahil halos nung pagdating niya ay sabay na ng opening itong PBA Governors Cup at syempre first time niya naging teammate itong si Standhardinger. Pero nakita naman natin doon sa laban nila sa Alaska Aces na naging complementary o maganda ang samahan itong si Brownlee at si Standhardinger at yan ang dahilan kung bakit nakahabol ang Barangay Ginebra. Siyempre, ang isa pang magandang balita sa Gene Kings ay itong si Stanley Pringle kahit nag-struggle siya nung buong laro. Pagdating doon sa endgame, kapag kinakailangan ng Barangay Ginebra ng puntos, ay nakapag-deliver ito kaagad. At yan ang dahilan kung bakit kumpiyansa si Coach Tim Cone na magiging maganda ang performance nila ngayong conference. Sa ngayon, sinabi ni Coach Tim na ang focus niya ay lalong gumanda ang kondisyon nito si Justin Brownlee dahil syempre kapag lalong dumadami ang laro ng Barangay Ginebra, ay lalong mabibihasa si Brownlee na kasama ito si Stan Hardinger at yung mga bago niyang teammates. Ang isa sa pinag-uusapan ngayon ng mga fans ng Magnolia ay kung sino ang kanilang magiging starting five. Siyempre maraming posibilidad dyan, pero ang isa sa nakikita natin ay itong si Ian Sanggalang pa rin sa sentro, si Mike Harris power forward, si Calvin Abueva doon sa small forward nila at sa guards ay itong si Paul Lee at itong si Mark Baroka. Hindi muna siguro gagamitin sa starting five itong si James Laput dahil rookie pa lang yan at syempre ang gustong gawin niya ni Coach Victorero ay panoorin muna niya kung paano maglaro ang Magnolia Pambansang Manok para magkaroon siya ng idea kung ano ang gusto ni Coach Victorero mula sa kanya, mula sa depensa, sa rebounding at sa opensa kung kinakailangan. Syempre ito si Abueva alam natin, pwede yan mag-power forward kahit undersized siya dahil yun talaga ang kanyang laro. Pero dahil nandyan nga ito si Mike Harris,
pwedeng si Harris na ang power forward at kapag ito si Abueva ang nasa small forward, magkakaroon siya ng mismatch dahil mas malakas siya madalas kaysa doon sa small forwards ng kalaban. Siyempre doon sa backcourt, walang problema dyan kapag nandyan itong si Lee at si Baroka at ang kapalit niyan ay itong si Gio Halalon at itong si Jerick Hamnisi. Ang isa pang magiging maganda dyan siyempre ay nandyan na ito si Jackson Corpus na nabigyan ng bagong kontrata at si Aris Dionisio na siyempre ang makikipagpalitan dito kay Calvin Abueva doon sa small forward o di kaya bigyan ng pahinga itong si Mike Harris. Ang isa pang magandang balita dito sa Magnolia Pambansang Manok ay itong si Rafi Rivis ay mukhang papayag na para doon sa mga requirements ng PBA at yan ang dahilan kung ba't siya ay makapaglalaro na rin para sa Magnolia Pambansang Manok. Kapag nangyari yan, ibig sabihin, ang Magnolia ay magkakaroon na ng Twin Towers, itong si Rivis at itong si Laput, plus isasama mo pa itong si Ian Sanggalang. Kaya sa ngayon, syempre depende lahat para doon sa magiging performance ng Magnolia. Pero kung pagbabasihan natin yung kanilang posibleng starting 5, ay mukhang malakas ngayon ang Pambansang Manok. Namomroblema ngayon si Coach Pido Harencio at ang Northport Batangier dahil kung titignan mo on paper malakas naman yung lineup nila kaya lang kulelat sila ngayon 0-3 sa PBA at ang problema nga kadamihan doon sa mga games nila ay puro close. Ibig sabihin hindi maganda nagiging execution nila doon sa bandang huli. Dito sa San Miguel versus Northport medyo okay naman yung laro nila no second half. Yun nga lang ang naging problema nga masyadong malalim yung kanilang lead na hinabol at isa pa wala silang import itong si Cameron Forte. Ang problema kasi nagkaroon dito ng knee-injury at hindi pa natin alam kung kailan ito makababalik. At dahil nga ang hirap kumuha ng import ngayon, hindi malaman ng Northport kung iintayin na lang nilang makarecover yung import o kung hahanap sila ng kapalit. Ang isa pang nagiging problema ng Northport ay mukhang hindi maganda nagiging desisyon ng mga players nila lalo na pag endgame. Dahil nakita nga natin ito si Robert Bolick, medyo questionable yung naging decision niya doon sa game nila sa Alaska. At ang nangyari naman laban doon sa Index ay final nila ito si Kevin Alas at nakashoot ng 3 free throw para matay yung game at nagpunta sa overtime kung saan natalo na ang Batangier. Nakita na natin na medyo frustrated na si Greg Snodder dito sa nangyayari sa Northport lalo na pagkatapos doon sa game sa Alaska kung saan nakita natin yung reaction ni Greg na mukhang hindi talaga masaya. Siyempre, isa pa, nasasayang din yung effort ni Arwin Santos dahil sunod-sunod na games, puro 20 points sa kanyang nai-score, ang dami niyang rebounds at mahusay pa pati sa block at depensa pero hindi sila manalo-nalo. Ganun pa man, sinabi ni Coach Pido Harencio na gagawin nila ang lahat para sila ay maging competitive. Pero ang unang-unang problema na kailangan ayusin ng Northport ay itong sa kanilang import. Kailangan magdesisyon na sila kung iintayin nilang makarecover itong si Forte o kung hahanap na sila ng kapalit. Dahil kung wala silang import ay hindi malayo ang mararating ng Northport ngayong konferensya na ito dahil syempre kung wala kang import ay dehado ka talaga. Shout out sa JJ Official Channel, Bear Esel, Renz Altamera Family, Rico Olarte, Edwin Dubivar o Street Vlogs, Edwin Carmona Jr., Santillana Family, Orly, Emma, Nika, Liza Samson at XO Boys, Jason Mendoza, Arnel Santo Domingo, Christian at Lyra Arahan, Andrew Anyosa, Dennis, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Joseph Pineda, Julius Benedict at Jason David, Judy Villarosa, Raven Banyes, RG Bueno, Junel Alagon Family, Dion Mercado, Brian Andres, John Cantos, Jose Huntilla, JJ Sibum, Jordan, John Ray Di Malanta at Sid Maria, Patrick Unabia, Joshua Giray at Lenodo Giatans.